Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ilang Pariseo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinanginginian, sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. At itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaayon ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi? Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari, kaya't sinabi niya sa kanila, Bakit ba ibig ninyo ako siluin? Bigyan ninyo ako ng isang denaryo. Titingnan ko. At kanilang binigyan siya. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. At sila'y namangha sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, at Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Harapan natin ang Panginoon. Para po sa mga nasa online, kami po ay naririto sa Barangay Mall ng Barangay 275, Zone 25, sa pamumuno po ni Chairman Baldo Narito at kasama po kanyang mga kagawad at ang mga nagsasakupan dito po sa Barangay 275. Ito po ay pagsisimulan natin ng pagsasyam o paglulubena para sa karangalan ng Santong si San Nicolas de Tolentino. Kanina, sana po hindi ninyo nakalimutan. Sana naman mayroong naiwan sa inyo po na impormasyon tungkol sa Santong si San Nicolas de Tolentino. Sabihin nyo nga po, San Nicolas de Tolentino. So, ang parokya natin, kung saan nasasakupan din ang barangay na inyo pong kinatitirahan, ang barangay 275, ang parokya po natin ay Nuestra Señora de la Soledad. Nandiyan po yan sa Amba. So, meron pong 13 barangay ang nasasakupan ng ating pong simbahan. Malino po? Pero atin din po namimintuho din po tayo sa patron na si San Nicolas de Tolentino. Mas kilala si San Nicolas kapag nasusunugan, nagdarasal tayo para mailigtas tayo laban sa mga sakuna, dulot ng sunog. Si San Nicolas din po ay pwedeng lumapit at magpatulong sa kanya na may pagdasal ang mga kaluluwa na naroon sa purgatorio. Sabihin niyo nga po, purgatorio. So yung mga nasa purgatorio, yan po yung mga ipinagdarasal ni San Nicolas. So, at nawa, yung mga nabubuhay din ay makatuwang niya sa pagdarasal para yung mga nasa purgatorio mas mapabilis ang kanila pong pagpasok sa langit. Sino bang ayaw pumasok sa langit? Sinong gusto sa impyerno? Wala din. Gusto nyo dito lang. Manatili dito. Walang forever dito sa mundong ito. Lahat tayo ay may katapusan. Lahat tayo ay haharap kung tayo ba ay sa langit o sa impyerno. Ngayon, sa unang araw nito, inibigay sa atin ni Jesus ang aral tungkol sa ating pong pananagutan.
May pananagutan tayo o responsibilidad sa pamahalaan at sa simbahan. Hindi yan magkahiwalay. Hindi yan magkaaway, kundi magkatuwang para ang lahat ng tao ay mapunta sa langit. Naintindihan ba? Yan. Kaya dito po sa kwento, kung saan gusto lang namang lituhin si Jesus, gustong hanapan ng ikasisira si Jesus sa tanong na dapat bang magbayad ng buwis sa Cesar? Ang mga Hudyo galit sa pamahalaang Romano. Kasi nga, sinakop no, ang bansang Israel noong panahon iyon at lahat na nasasakupan ay may mandate, dapat magbayad ng buwis. Ang buwis nito ang siyang ginagamit ng imperyo ng Roma para panustos doon sa kanilang mga sundalo. Kasi kailangan ng armas, kailangan lalo-lalo na ng pagkain, ng supply ng pagkain. Kung wala ang buwis, hihina ang kanilang puwersa. Kung kaya, pinipilit din ang imperyo na magpataw ng buwis na ikinakahirap ng mga tao. Kaya, ayaw ng mga Hudyo na magbayad ng buwis. Lalo-lalo na doon sa pera. Kasi doon sa pera ng Roma ay mayroong nakaukit na Diyos-Diyosan. Nandoon din ang mukha ni Cesar. Para sa mga Hudyo, hindi dapat sinasamba yun. Naintindihan ba? Yan. O ngayon, yung tanong na kung pwedeng ikapahamak ni Jesus kapag hindi niya ito nasagot ng tama. Kasi yung tanong, dapat pang magbayad ng buwis. So kapag sinagot niya na hindi dapat, pwede siyang kasuhan ng nagre-rebelde sa pamahalaan ng Roma. So pwede siyang kasuhan o ikulong o pwede siyang ipapatay. Kaya ang sabi ni Jesus, kung ano at sino ang nakaukit dyan, ibigay. Ibig sabihin, hindi sinasabi ni Jesus na huwag tayong magbayad ng buwis. Kasi nga, sila din ay nasasakupan. Bagamat meron silang sariling pananampalataya, paniniwala, sila ay nasa isang bansa pa rin na ginagalawan. Naintindihan ba ba? Mga barangay 275. Makita tayo. Alam ko, maingay, no? At nakukuha yung ingay nito, mga truck na ito. Itong mga ito yung mga nagbabayad ng buwis. Dito sa barangay. Tama ba? O, hindi natin pwedeng paalisin. No? Kasi yung buwis sa pinabayad nila, yan din naman ang sinusupport ng mga proyekto ng barangay. Yung barangay magre-remit sa City Hall, at City Hall magre-remit sa national budget. So, ganun kumikikot yan. So, hindi po pwedeng sasabihin na, ay, taong simbahan ako, wala akong pakialam dyan. Lalong-lalo na ang mga taong simbahan dapat ay marunong umako ng responsibilidad, lalong-lalo na sa pagdating sa pagbabayad ng buwis. Sino ba ayaw magbayad ng buwis dito? Sino ba yung Katoliko yan pero gusto ma-exempt sa pagbabayad ng buwis? Hindi natin pwedeng gamitin ang ating pagiging taong simbahan para lamang hindi tayo makiisa sa pagtugon sa tamang pagbabayad ng buwis. Kahit pa sabihin natin na ba't ako magbabayad ng buwis, kinukurap lang naman ng mga opisyal yan, binanakaw lang naman ng mga opisyal yan. Hayaan mo na sila. Pananagutan nila yun, no? Pagdating ng araw. Pero kung ikaw, dapat gawin mo kung ano ang obligasyon mo, kung ano ang mabuti, kung ano ang nararapat na tinutulong ni Jesus. Magbayad, tumulong
sa gobyerno at lalong-lalo na tumulong sa simbahan. Kung ano ang hinihingi ng gobyerno, ibigay. Kung ano ang hinihingi ng simbahan, ibigay. Huwag lang tayo hihingi ng hihingi. Hihingi tayo sa simbahan, pero ayaw naman natin tumulong sa simbahan. Hihingi tayo ng tulong sa gobyerno, pero ayaw din naman natin tumulong sa gobyerno. Eh, saan tayo pupulutin? Maging mabuting mamamayan tayo. Maging mabuting mamamayan ka ng pamayanan at lalo-lalo na pagdating ng araw, tayo nawa ay maging mamamayan doon sa langit. Sa tulong ni San Nicolas de Tolentino, nawa ay makarating tayo lahat sa ating po dapat na paroon. Amen?